kapuso, ingat po tayo. Nauuso na naman po ang sakit ngayon, di ba, Lynn? Nako, pabago-bago rin kasi yung panahon. Minsan, ang tindi ng init. Tapos biglang uulan na malakas. Or minsan nasa labas ka, di ba yung araw talaga nasa ulo, papasok ka ng mall, ang lamig-lamig naman. Totoo, yeah. Paano nga ba natin may iwasan ito para tulungan tayong sagutin yan? Makakasama natin ang General Physician na si Dr. Gerald Belandres. Good morning po, Dr. Hi, Gerald. Doc. Good morning. Welcome back. Yes, oo. Oo, Doc. Ito, malaki ba ang epekto talaga sa katawan? Yung papalit-palit na panahon, ano ba mismo yung nangyayari sa katawan? Pagka ganyan papalit-palit, sobrang init, sobrang lamig, Sudden change in temperature. Ito talaga kasi yung panahon na nag-change ng weather, no? Kaya nagkakaroon talaga tayo ng parang pag-iba din ng katawan natin, yung sistema natin. Eh syempre, minsan kasi na-stress yung katawan natin, lalo na pag nag-change yung weather, no? Kaya naiiba yung sistema natin. So, nagkakaroon talaga tayo ng mga ubo, sipon, minsan nagkakaroon tayo ng malagnat, no? Na hindi natin alam kung saan nanggagaling. Totoo. Kasi ibig sabihin niya, nag-change kasi yung sistema natin from dun sa sobrang init, tapos dun sa sobrang lamig, no? Ito na kasi yung time na to, no? Gaya din dun sa, para sabihin natin, pag nagkaroon ng dun sa aircon, no? Tapos napunta tayo dun sa... Mainit-lamig. Yan talaga. So, nagugulo yung sistema natin. Kaya once kasi na nagulo, syempre, nag-iba din yung pakiramdam natin. Kaya minsan, nanlalata tayo, nade-dehydrate din tayo. Sumasakit syempre. ang ulo. Of Pero course. Dok, anong mga sakit ba ang posibleng makuha kapag exposed tayo sa pabago-bagong panahon? Like you mentioned, sipon, ubo, Sipon, ubo, no? Lagnat? Lagnat, importante. Para ka magtatrangkaso, yung Oo, para yan may talaga, mga no? migraine. yung masasakit Migraine, yung oo. ano, yung mga kasukasuan. Kasukasuan. Kasi dyan kasi pumapasok Ramdam ko yung yan. dehydration. No? Kasi once kasi na-dehydrate tayo, no? Siyempre naiiba yung sistema natin. Kaya nagkakaroon talaga tayo ng panlalata, no? Sumasakit na yung ulo natin. May dizziness din na nangyayari. No? Ayun. So kailangan talaga din na i-replenish natin yung katawan natin through water. No? And then syempre yung multivitamins natin. Multivitamins. Of course. Ako, Lynn, kailangan ko tulong. Oh, yan na, in 2 weeks. Eto, Doc, may mga senaryo tayo ngayon na pag-uusapan tungkol sa pabago-bagong panahon. Ito ang una, senaryo 1. Sobrang bilad ka sa inita tapos biglang uulan. Nako. Oo, yan talaga pumapasok na yung nagugulo na yung katawan natin, no? Sabi Kasi ng syempre, kutuloy, gulong-gulo na. And syempre, once kasi na mainit din yung yung area natin, no? Tapos biglang umulan, andyan talaga yung mga mikrobyo, andyan na talaga yung mga infection na pwede talagang pumasok through inhalation. So, anong dapat gawin para makombat yung possible na pagkakasakit na yun? Kung hindi mo Oo. maiiwasan. Importante talaga mag-take talaga tayo ng mga multivitamins like yung mga ascorbic acid and then water pa rin. And then Water pa syempre, Hydrate. Of course, no, Okay. kailangan talaga. And kung meron tayong mga face mask, no, yung mga kailangan natin talaga? gumamit din nun. Kasi syempre, through inhalation din kasi Inhalation nakukuha yung pa mga rin. infection na yan. Ayun sinasabi na iba na, Doc, halimbawa, Lynn, nasa labas ka, inabutan ka ng kaunting ambon, nabasa-basa, ay, maligo ka na agad, paligo mo na. agad. Totoo ba yan? Actually, dapat hindi. Dapat talaga, syempre, once na pagod tayo, kailangan din natin kasi Pahinga? i-rest muna yung katawan natin. Bago tayo gumawa na, sabi natin, may iba na naman kasi yung temperature ng katawan natin. Kaya kailangan tayo magpahinga muna bago tayo maligo. Ay, akala ko mag-scrub ka agad para matanggal mo agad yung mga germs mula sa Pwede ba labas. Hindi pamasahe? pala. Pamasahe daw. Okay. Pamasahe, okay lang din naman. Kaso nga lang, syempre, kailangan pa rin talaga tayo mag-rest, no? Rest pa rin. Oo, rest pa rin. talaga. Kailangan talaga ng in-between, may rest talaga. Ah, okay, now I know. Natali, yung susunod natin scenario, Lynn, eto. Yun, ito, guy to, malamig ang malamig ang aircon dito, sobrang lamig do. Super lamig dito. Oo, tapos paglabas mo naman dito sa, parang pugon. Oo. Like kami ni Shai, galing sa Sa labas, labas, mainit. pumasok Pagpasok dito. sa malamig ulit. Si Doc, diba? galing ka sa labas, mainit. Oo, Pagpasok mo syempre. dito, Na-expect sobrang talaga lamig. natin na may mga ganyan talagang mga nangyayari. No? Kaya minsan, kailangan talaga natin din palakasin yung resistensya natin. Hindi kasi pwedeng pabayaan. No? Kasi once kasi na mababa resistensya natin, dyan na talaga pumapasok yung mga infection, tapos babagsak yung katawan natin. Eventually, syempre, mas lalala ito. At pag may mga nararamdaman na ganito, importante talaga na magpa-check up talaga tayo sa ating mga doktor, no? Para at least mamabigyan talaga tayo ng sapat na advices and then syempre yung medication kung kinakailangan. Kasi nga naman wala talagang choice yung mga tao talaga papasok labas. Totoo. Hindi kasi it's a part of our job, di ba? Oo. So, kailangan ihanda mo na yung sarili mo. Kailangan talaga make yourself strong. Oo naman, Ang kailangan immune talagang system mo. strong yung sistema natin. Kailangan ba maghintay ka muna na ba? Galing ka dito, Doc, ngayon, lalabas ka na maghihintay ka ba? Ilang minuto ba? May mga ganun ba? So, doon muna kami sa lobby, pagkatapos dito lobby, tapos tapos ulit? Or ano? Parang gradual. We have to Di ba, do. dahan-dahan, unti-unti, gano'n? Actually, yun talaga yung Acclimatizing. kailangan talaga magkaroon ng adjustment na Adjust. tinatawag. So, No? dahan-dahan. Pero syempre, kung kinakailangan, wala tayong choice. No? Kaya kailangan talagang malakas yung resistensya mo para Oo, at least katawan naman pa rin. lumakas yung immune system mo din talaga. At syempre, mag-inom pa rin ng madaming tubig. Ay, marami akong iniinom na vitamins, kaya okay ako.
Ay, Doc, sino ba yung pro na magkasakit ng ganito, yung sa pabago-bagong panahon? Lahat naman siguro, no? Oo, lahat naman talaga, no? Importante talaga yung mga age group din na tinatawag, yung parang mga hinang mga resistensya, May yung mga talaga mga tinaindik bata, pa, mga iniindang at mga sakit. matatanda, Seniors, seniors, oo. no? So, kailangan talagang lumakas yung resistensya nila at dapat talaga hindi sila ma-dehydrate. Ayun. Take your Malaking bagay talaga ang tubig. Sobra. Okay, Doc, last reminder sa ating mga kapuso para makaiwas sa sakit ngayon pa bago-bagong panahon. Importante talaga no sa ating mga kababayan, kailangan talaga uminom tayo ng madaming tubig. Syempre palakasin yung resistensya natin through multivitamins, ascorbic acid, no. And then syempre wag din talaga tayo ma-engage yung sarili natin through stress kasi bumabagsak din ang katawan natin through stress, no. Kaya kailangan talagang palakasin yung resistensya para at least maging productive din tayo every day. I was gonna Yeah. say, mahirap kasi iwasan ng stress. Lahat tayo stress eh. So, dagdagan nyo Alam lang natin na paano Oo. i-manage. Yan. Yes, oo. kumain kayo ng tama. Oo. Fruits and vegetables, di ba? Of course, Yan. yan talaga importante. Reyna ng gulay to. Ah, binigyan kita. Oo. May pinya. Kaya naman pinya. Oo, tama. May Vitamin farm C. din. Ayos. Army at the soup. Ayan, maraming salamat, Dr. Gerald Belandres. Thank you, Doc. Thank you. Ingat po tayo mga kapuso. Samantala, ito na yung mga maingat sa katawan.